tayo. Pasensya na, yan, bibili tayo. Purihin ng Panginoon sa gabing ito. Tayo po ay muli magbabasa, no? Ng Biblia. Ano po, muli tayong aral ng salita ng Panginoon. And to God be all the glory. Good evening po sa inyong lahat. Good evening po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Mag-live po tayo. Tayo po ay nag-live. Sana naririnig nyo ako, no? May boses. Sana papakita. Comment lang po kayo kung hindi nyo ako naririnig. Kung walang boses, please comment. Salamat po sa inyong lahat. Puri ng Panginoon sa gabing ito. Magandang gabi po. Naririnig. Naman siguro. Ito tayo. Ng Panginoon, sa Diyos ang mataas na papuri. Tunay na ang Diyos ay mabuti. Ayan, ang Diyos ay dakila. Hello, Lay. Good evening. Lay, may boses ba? Mayroon narinig mo ba ako? Narinig mo ba ako, Lay? Mayroon bang boses? May maganda ba yung dating ng boses? Subukan ko mag-mic. Subukan natin mag-mic, ha? Kung hindi ako marinig. Meron ba? Parang wala na. Alright, so to God be all the glory. Hopefully, naririnig niyo po ako. Hopefully, meron po akong boses sa inyo. Ayan, sama-sama tayo na magbasa ng Biblia. Po. Good evening, James. Teaser. Good evening po, Tita Penny. Dako po tayo sa ating pong pagbabasa ng Biblia. Ano po? Nandiyan po sa caption ng ating pong
ah, babasahin mula sa Deuteronomy chapter 23 to chapter 25. So, meron tayong tatlong chapter ngayon sa gabing ito para po magbasa ng kanyang salita. So, purihin ng Panginoon. Ano po, maraming salamat po sa inyo pong pagsama. Salamat po sa inyong pag-share ng live. Ayan, salamat po sa makasama ko kayo. Purihin ng Panginoon. Sa Diyos ang lahat ng papuri. To God be all the glory. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. At naka-late na tayo mag-start. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa oras na to, patuloy kaming nagpupuri sa iyo, tinataas ka namin, dinadakila ka namin, lululhati ka namin. At karapat dapat ka, Panginoon Lord God, na ikaw ay patuloy na hanapin, sumpungin, Panginoon Lord God, na ang iyong mga anak ay lumapit sa iyo sa lahat ng oras. At tunay nga, Ama, na patuloy nga ninanasa namin, ninanais namin na kami matuto sa iyong salita. Kaya Lord God, sa araw at gabi amin pong pinagbubulay-bulay ang iyong mga salita. Salamat sa wisdom, salamat sa knowledge and understanding, salamat sa presensya mo, salamat sa pagkilos mo sa magitan ng banal na Espiritu. Lord, maraming salamat sa kapahayagan mo na nagtutuwid, na nagtuturo po sa amin upang kami malayo sa anumang kasalanan, kasamaan, at patuloy nga, Ama, na masunod ang lahat ng iyong kalooban sa buhay po namin. Sa ganang sa amin, wala kaming magagawa, Lord God. Pero alam po namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, na patuloy na kumikilos sa buhay po namin. Kaya Lord God, patuloy niyo kaming samahan, patuloy niyo kami pang Lord God na pahayagan sa oras na to, Panginoon, sa mga makikinig, sa mga kakasama po namin dito. Lord God, sa gabing ito, sa oras na to, Panginoon, pagpalain niyo at patuloy na magbigay na ng oras at panahon sa patuloy na pagbabasa ng salita. Kaya Lord God, sa gabing ito, Panginoon, katagpuin mo kami, Panginoon, sa oras na to, at ikaw lamang, O Diyos, ang aming pong pinakananasa. Maraming salamat sa buong maghapon, salamat sa pagpapala. Lord, katagpuin mo kami, Panginoon, at huwag mo kami pabayaan, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa buhay at lakas. Salamat sa puso, Panginoon, na nanasa, Panginoon, ikaw ay maranasan sa buhay po namin. Lord, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Ito po ang sama namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, good evening po, Linding Subaday. Good evening po sa inyo. To God be all the glory. Nandito po tayo sa ating pong Bible reading and meditation. So I have here my notebook. Ayan po, sa oras na to ay magbabasa po tayo at patuloy na mag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat katulad nga po ng like yung sinasabi from Joshua chapter 1 verse 8 and Psalms chapter 1 verse 2, nawa maging kaligayahan, kasiyahan natin ang hanapin at pagbulay-bulayan ng salita ng Panginoon na siyang makakatulong sa atin upang patuloy na mabagong buhay sa panunaw, sa pag-iisip, sa lakad, dahil siya po ang tunay na nagtuturo po sa atin kung paano po tayo ay makasunod sa kanyang kalooban. At nang sa ganun, malayo naman tayo sa anumang kasamaan at kapahamakan sa paligid natin, dahil alam naman natin na tayo ay puprotektahan at sasamahan ng Panginoon. So, andyan po sa ating pong caption, ang ating pong babasahin. So makisama po kayo sa akin. Tulitin ko, nasa Deuteronomy chapter 23 to 25 na po tayo. Ayan. So, sa gabi-gabi ng pagbabasa po natin, at sa araw-araw na pagbabasa natin ay meron tayong natatapos na mga book. So parang nag-start lang tayo from Genesis. Pero nag-start lang ako this last month. So from Numbers, ngayon nasa Deuteronomy na tayo. So sa mga susunod na araw, tatalakayin natin yung mga iba pang mga chapter hanggang sa matapos natin sa loob ng isang taon ang Bible, sa ating pong Bible reading. So hanggang sa matapos natin taon-taon, ilang beses tayong mag-aaral at magbabasa, ayan, paulit-ulit, at araw-araw. Sa nabasa natin, kailangan natin yon, sa ganon, matanim to sa ating puso at isipan. Kasi minsan sa isang beses lang, pag isang beses lang, hindi naman kagad natin may tatanim lahat sa puso natin at sa isip natin, at hindi nagiging bukang bibig natin. Pero pagkapatuloy at paulit-ulit, so dyan tumitimo. Kaya wag po nating pipigilan
At wag natin hayaan na magkaroon tayo ng dahilan para hindi gawin. Dahil ito po ang hinahanap ng Panginoon at hinahangad ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Magandang gabi sa inyong lahat. Ayan. So, paano ba magiging yung comment? Kasi yung tawag dyan, parang delay yung mga comment. Parang delay yung mga tawag dyan, nanonood. Hindi lumalabas agad. Anyway, so yan, purihin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pumunta na po sa ating babasahin. Ayan, so hinaan ko lang yung sounds ko. Punta po tayo sa chapter 23 verse 1 and rest verses. Sabi niya po dito, ang isang lalaking kinapon o naputulan ng ari ay hindi maaaring ibilang sa sambayan ni Yahweh. Ayan, siyempre naman so ang sabi ng Panginoon, laging ang gusto ng Panginoon ay yung walang bahid tungis. So sino mang anak na sa labas ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanyang lahi. Ang isang Amonita o Moabita ay hindi maaaring ibilang sa sambahayan ni Yahweh hanggang sa ikasampung salin ng kanilang lahi. Okay? Sapagkat hindi nila kayo binigyan ng pagkain at inumin nang kayo'y naglalakbay mula sa Ehipto. Bukod dito, inupahan pa nila si Balaam, okay, na anak ni Beor na taga Petor sa Mesopotamia para sumpain kayo. O nga naman, ito yung nangyayari po doon sa binasa po natin sa Numbers, no? So, sa mga unang mga chapter ng Deuteronomy, habang sila po ay naglalakbay, itong lahi ng Amonita at Moabita ay nagnasa na lumapit kay kay Balaam para po isumpa ang bayan ng Israel. Pati sila ang ginawa ni Balaam hindi siya actually hindi niya pinayagan yon. Lagi siyang kumonekta sa Panginoon. Lagi siyang tumatawag sa Panginoon. Hinihintay niya yung revelation ng Panginoon bago siya magdesisyon. Pero nung nakipag-usap nga ang Panginoon kay Balaam na huwag mong gagawin yan at huwag kang makisama dyan, yun naman yung ginawa ni Balaam. Kaya hindi natupad yung kagustuhan ng mga taga Amonita at Moabita. So sabi dito, gayunman hindi siya dininig ng Diyos niyang si Yahweh. Sa halip, pinagpala niya kayo sapagkat mahal kayo ni Yahweh. Okay? Hello po, good evening po. MJ. Yahweh. Kailanman huwag ninyo silang tutulungan upang sila'y maging mapayapa at masagana. Okay? Huwag ninyong kasusuklaman ang mga Emodita, okay, sapagkat sila'y mga kapatid ninyo. Gayon din ang mga Ehipsyo, sapagkat kayo nanirahan sa kanilang lupain. Maaaring ibilang sa sambayan ni Yahweh ang ikatlong salin ng lahi. Ayan, purihin ng Panginoon. So, verse 9, sa panahon ng digmaan, umiwas kayo sa anumang maaaring magparumi sa inyo sa loob ng inyong kampo. So, yung mga bili ng Panginoon, pag sila po ay nakikipagdigma at sasakupin ng isang bansa, wag na wag silang kukuha ng kahit na anumang mga Diyos-Diyosan, o hindi sila kukuha ng anumang kahit na anumang kayamanan sa lugar na yon, o sila ay kukuha ng mga tao. So pag sinabing makikipagdigma, lahat ng mga tao doon ay papatayin, kasi pwedeng ito maging sanhi na sila ay magkasala at maging marumi sa harapan ng Panginoon. So may mga ganyan, pero meron din mga bilin minsan ng Panginoon na sige, kuhanin nyo yan, magagamit nyo yan para sa inyong lahi. Okay, so tuloy natin, kapag nilabas ng sariling binhi ang isang lalaki habang natutulog, lalabas siya ng kampo at hindi muna babalik. Maliligo siya sa dapit hapon paglubog ng araw, saka lamang siya babalik sa kampo. Okay? Maglalaan kayo ng isang lugar sa labas ng kampo na gagawin ninyong palikuran. Magdala rin kayo ng kahoy bukod sa inyong mga sandata. Gagamitin ninyo itong panghukay o pangtabon
kapag kayo'y dudumi. So, ganun lang yung mga panahon na mga sitwasyon pag sila po ay gagamit ng palikuran. Ano po? Okay, sabi dito, um, naglilibot ang Diyos ninyong si Yahweh sa inyong kampo upang iligtas kayo sa mga kaaway at sila'y ipalupig sa inyo. Kaya't kailangan manatiling malinis sa paningin ng Diyos ang inyong kampo. Baka pabayaan niya kayo kapag nakita niyang marumi ang kampo. So, ang hinahangad ng Panginoon ay walang iba kundi ang kalinisan, ang kabanalan, sa harapan ng Panginoon. Ayaw niya ng karumihan, ayaw niya ng kasalanan, ayaw niya ng tayo po ay naaagaw ng maling mga pamamaraan ng buhay na hatak ng diablo, So, yan po ang gusto ng Panginoon, ang kalinisan, ang sa ganun, Actually, hindi naman nawala sa ang paningin ng Diyos sa atin. Lagi siyang nakatanaw, lagi siyang nakabantay. At kung sakaling nagkakagawa na tayo ng pagkakamali at nakakagawa na tayo ng labag sa kanyang buko, sa kanyang kalooban, ay pinapaalalahanan niya tayo. Sinasabihan niya tayo, nire-remind niya tayo, at gumagamit siya ng mga tao at mga kaparaanan ng Panginoon para i-reveal sa atin na mali yung ating mga ginagawa. But still, ang nais ng Panginoon na tayo ay manatiling malinis sa kanyang paningin. Hello, good evening, Maria Gracia Calosa, and good evening, Pastora Mercy. Purihin ng Panginoon. Sabi niya po, sa verse 15 na po tayo, ang isang aliping tumakas at lumipat sa inyo ay huwag ninyong ibabalik sa dati niyang amo. Manatili siya sa inyo at hayaan siyang tumira kung saan niya gusto sa loob ng inyong bayan. Huwag ninyo siyang aapihin. Sino mang Israelita, babae man o lalaki ay hindi maaaring magbenta ng panandaliang aliw. Ayan. So, hindi inaalaw ng Panginoon yan, yung mga panandaliang aliw, para lang ikaw ay mabuhay, para lang ikaw ay magkaroon ng kayamanan o ikaw ay merong matanggap na pera, magbebenta ng aliw. Hindi inaalaw ng Panginoon. So, sabi dito, ang sa laping kinita sa ganitong mahalay na paraan ay hindi maaaring ipagkaloob sa bahay ng Diyos ninyong si Yahweh bilang pagtupad sa isang panata. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang pagbenta ng panandaliang bilang pagsamba. So, good evening po. So, yun yung isang maunawaan po natin. Lahat ng mga kayamanan, pera na galing sa maling pamamaraan, galing sa kasamaan, galing sa kahalayan, hindi ito pwedeng gamitin o ihandog sa harapan ng Panginoon at ialay. So, sa panahon nila ngayon, noon kasi, talagang hanggat maaari tayo po, kahit sino ka, kahit anong level ng buhay mo, kahit na mayaman ka, mahirap ka, nire-required ng Panginoon at talagang karapat-dapat na tayo po ay maghandog sa Panginoon. Kaya dito, ay binibigyan ng Panginoon ng utos ang mga Israelita, lalaki man o babae, na huwag nagagamit ng ganitong kaparaanan ng kahalayan para lang magkaroon sila ng panghandog sa Panginoon. So, gusto ng Panginoon ay kalinisan, ikaw ay maging malinis. Pwede naman tayong maging tapat sa Panginoon. Tuwing lalapit tayo sa Kanya at magsasamba sa Kanya kung ikaw ay walang panghandog. Pero naniniwala ako na ang Diyos ay nagpapala. Kaya bago pa dumating yung paghahandog ay nagbibigay siya ng pagpapala po sa atin. Yan, good evening, Jera. Na April Fool mo ako Kala ko totoo na nakibalita ako. Pero April Fool pala yun. So, sabi niya dito, tuloy natin, sabi niya, verse 19, huwag kayong magpapautang ng may tubo. Ayan, so biblical, kung magpapautang kayo o may nangungutang sa inyo, huwag kayong magpapautang ng may tubo. Okay? Tapos, alin pa, sabi dito, sa inyong kapwa Israelita, maging pera, pagkain, anumang maaaring patubuan. Maaari ninyong patubuan ang mga dayuhan, ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita. So, pagkapwa mo naman, at medyo malapit naman sa puso mo, mga kapamilya mo, at the same time, kaibigan mo, pag pinautang, huwag mo nang papatubuan.
So sabi dito, ano pwede kung ibang lahi. So pag ikaw talaga ay nasa business ng pagpapautang tapos ibang lahi yung papautangan mo, eh okay lang ano. So oh, si baby ano talaga. Note ka lang dyan ha. Oh, once lang dito. Diba? Ayan yung phone. Ito na yung maingay. Okay, tuloy natin ang basa. Ano po? Sabi dito, okay, pag ngunit hindi ang inyong kapwa Israelita upang pagpalain kayo ni Yahweh. So kung sino pagpalain tayo ng Panginoon, ano po, kung may manghihiram sa inyo, huwag niyo patutubuan. Lalo na pag kalahin niyo naman, kapamilya niyo naman, kaibigan niyo naman, or else ano po, meron pang sinabi na tuloy natin yung pagbabasa. Para pagpalain kayo ni Yahweh na inyong sa inyong mga gawain pagdating ninyo sa lupaing ibinigay ng Panginoon. Ayan. Ano nangyayari sa iyong cellphone? Dito na yung magulo. Ayan. Good evening, Jules. Way ng Panginoon. Ayaw na mag-ano ng cellphone mo. So tuloy natin ang basa, verse 21. Huwag ninyong kaliligtaan, tuparin ang panata ninyo kay Yahweh, tiyak na sisingilin niya kayo kapag hindi ninyo tinupad iyon. So sa anumang paraan, sisingilin tayo ng Panginoon pag nangako tayo. Like for example, nagsabi ka, Lord, pagalingin mo ako, maglilingkod ako sa iyo. Lord, pag umani kami, kumita kami ng malaki, o basta may kumita kami ng sibuyas, kumita kami ng gulay, kumita kami sa palay, kumita kami sa business. Pagka nangako kayo sa Panginoon, dapat tuparin natin. Kasi darating yung araw, singilin tayo ng Panginoon. Kung hindi man dun sa mga bagay na pinangako mo, baka singilin tayo dun sa buhay na pinagkaloob niya sa atin. Kasi hindi tayo tapat sa Kanya. So, dapat po, tuparin po natin pag tayo po ay nangangako sa Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay nagsabing maglilingkod ka sa Panginoon, magpapagamit ka sa Kanyang gawain, at ikaw ay magiging tapat na, ay gawin po natin yan. Ano po? So, yan po ang gusto ng Panginoon sa atin po. Okay, baby. Ayaw, you give to mommy. You give to mommy. What? You give this to mommy. Gimme! Open na lang natin ito. Wait lang po. Nasaan na yung scroll? So, tuloy natin ang basa. Good evening, Dayan. Good evening, Gerard. Tuloy natin ang basa. Hindi kasalanan kung hindi kayo gagawa ng panata. Hindi kasalanan kung wala kayong panata sa Panginoon. Ngunit, kailangan to pa rin ang anumang kusang loob na pangako ninyo kay Yahweh. So, maraming ganyan. Verse 24, kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto niyo. Huwag lamang kayong mag-uuwi. Okay. Kaya pala literal, merong mga ganitong tao, kunwari, nadaan sa kalsada, may puno ng mangga, kumukuha sila, Kaya lang, ang ginagawa ng mga tao, nag-uuwi pa. Sabi pala ng Biblia, pwede kang kumain, ng bunga ng punong kahoy pag napasok ka sa kanilang lupain. Pero, wag na daw kayong mag-uuwi. Ayan, yan yung Pero, ang kasi, ang nakaugalian ng mga tao, lalo na mga Pilipino, kumain na, nag-uwi pa. So, hindi, kumain na, nag-uwi pa. Ayan, good evening po. So, yan yung mga ugali ng tao, kumain na, nag-uwi pa. Pero ang biblical pala, pwede kang kumain at hindi ka, for sure, hindi ka naman madidemanda, basta kung ano lang yung kaya mo kainin, ilang piraso. So, kaya
Kaya lang talagang pagka ang may-ari ng napasukan mo na may-ari ng mga punong kahoy na may bunga masyadong ganyan patay ka baka pero ayun sabi niya, kapag kayo'y pumasok sa ubasan ng inyong kapwa, maaari kayong kumain ng bunga niyon hanggang gusto ninyo. Hanggang gusto ninyo hello po Ate Maylene. And then sabi niya dito, huwag lamang kayong mag-uuwi. Kung mapapadaan naman kayo sa triguhan ng inyong kapwa, maaari kayong pumitas ng mga uhay sa pamamagitan ng mga kamay. Ngunit huwag kayong gagamit ng kirit. Yung kirit yung panggapas. Huwag na kayong gagamit nun. Pwedeng yung kamay nilang. Kumbaga parang ang ibig sabihin lang nito, yung mga bagay na kaya lang ubusin sa oras na yun, sa araw na yun, yun yung pwede mong kuhanin. Huwag na yung labis-labis. Po. So, chapter 24 na po tayo. Kung mag-asawa ang isang tungkol naman sa paghihiwalay at pag-aasawang muli. Tingnan natin kung ano yung isinasabatas at alituntunin ng Panginoon tungkol dito. Na allowed at the same time yung hindi allowed ng Panginoon. So, kung mag-asawa ang isang lalaki, ngunit dumating ang panahon na ayaw na niya sa babae dahil may natuklasan siya ritong hindi kaaya-aya at gumawa siya ng kasulatan ng paghiwalay, binigay ito sa babae at pinalayas ito sa kanyang pamamahay. Kung ang babaeng hiniwalayan ay mag-asawa sa iba at hiniwalayan muli matapos bigyan ng kasulatan ng paghihiwalay o kaya na may namatay ang ikalawang asawa at paalisin rin ito sa kanyang pamamahay, ang babae ay hindi na maaring pakasalan pa ng kanyang unang asawa. Ang babae ay tuturing ng marumi. Magiging kasuklam-suklam kay Yahweh kung papakisamahan pa niya ng buong ang babae, hindi ninyo dapat dungisan ang lupaing ibinigay niya sa inyo. Okay, so may mga doon, may limitasyon tayo doon, lalo na doon sa mga mag-asawa. So ang mas maganda nilang gawin talaga kung mayroon ka ng asawa, tanggapin mo siya, mahalin mo siya, arugain mo siya, ipakita mo ang yung pagmamalasakit sa kanya. Huwag ka nang magnasa pa sa iba. Siguro kahit na ano pa man ang kanyang ugali. Pero dito kasi parang sa una parang okay lang kasi nga meron siyang nabalitaan at natuklasan na hayagan talaga na totoo yung kanyang napatunayan na mayroong ginawang hindi maganda ang kanyang asawa na nagdulot sa kanya ng sakit ng loob. So, doon sa pangalawa, pagka nangyari pa, so may tuturing ng marumi, yung babae. Kaya, para hindi ka may turing ng marumi, siguro mas mainam na ayusin na lang yung problema kung mayroon pang hanggat maaari at hingi ng tawad sa Panginoon. Ang Diyos naman po ay magpapatawad po. Ang lalaking bagong kasal ay hindi maaaring maglingkod sa hukbo o anumang gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Parang literal to na merong ganitong batas sa ibang bansa. Even dito rin naman sa atin, kaya lang kasi ang sitwasyon dito sa Pilipinas, sa mga Pilipino, ay pagka kinasal ka, kailangan magtrabaho ka kasi lalo na pagka ang buhay ay nasa level na isang kahig, isang tuka, so kailangan mong magtrabaho. Hindi ka pwedeng hindi magtrabaho kasi wala kayong kakainin. So dito, 1 taon pala ang 1 taon muna na hindi magtatrabaho ang asawang lalaki. Hindi maglilingkod sa hukbo. Pag sinabing sa hukbo, so sa paglaban, at the same time anumang mga gawaing bayan sa loob ng 1 taon. Kahit na anumang mga aktibidades sa labas, so hindi siya pwedeng makisalamuha.
hayaan muna ninyong lumigaya sa piling ng kanyang asawa. Yun naman pala, may moment ano po. So, after siguro ng isang taon, pwede na siyang lumarga, lumayo, at magtrabaho para sa kanyang pamilya. Huwag ninyong kukuning sangla ang gilingan na ginagamit ng isang tao para sa kanyang pagkain, sapagkat para na rin ninyong kinuha ang kanyang ikabubuhay. Tama naman yun, ano? Siguro mapag-uusapan pagdating sa ganito, no? At the same time, huwag naman na kunin agad, ano? Kasi kung alam natin naman yun ay kinabubuhay nila, ano? So verse 7, sabi niya dito, sino mang dumukot sa kapwa niya Israelita upang alipinin o pagbili ay dapat patahin. Ayun. So mga bagay na hindi sa atin, ano po. Sa ganitong paraan, ninyo aalisin ang kasamaang tulad nito. So, kasamaan po yung ganong trabaho. Kumuha ka lumukot ka ng isang tao at gawin mong alipin. Ano po? So, hindi makatarungan yun at hindi gusto ng Panginoon. Yun ay kasuklam-suklam sa Diyos. Tungkol sa mga sakit sa balat na parang ketong, sundin ninyong mabuti ang sasabihin sa inyo ng mga paring Levita, sapagkat iyon ay ang tagubilin sa kanya ng sa kanila. So, sinasasalita ang Panginoon, mayroong tagubilin ng Panginoon sa mga paring Levita na naglilingkod sa templo ng mga kaparaanan para po sa paglilinis ng mga ganitong sakit sa balat. Okay. Alalahanin ninyo ang ginawa ni Yahweh sa inyong Diyos na kay Miriam. Okay, nang kayo'y naglakbay mula sa Ehipto. So, alam naman po natin yan, no? Kung kayo'y magpapautang sa inyong mga kapatid, huwag kayong papasok sa bahay niya para kunin ang kanyang sangla. Okay, maghintay kayo sa labas upang doon tanggapin ang sangla na kusang ibibigay sa nangutang. Kung balabal ang sangla ng inyong na isang mahirap na nangutang sa inyo, huwag ninyong palilipasin ang gabi na nasa inyo ang sangla. Dapat maibalik iyon sa kanya paglubog ng araw, sapagkat iyon lamang ang gagamitin niya sa paglubog sa pagtulog. Sa gayon, tatanaw siya ng utang na loob na hindi sa inyo at kalulugdan kayo ng Diyos ninyong si Yahweh. So, maunawain, dapat magiging maunawain. But still, give and take lang. Kung meron ng hiram, ng gamit, ay dapat maibalik. Kung sakaling yun namang hiniram niya, ay yun lang din yung gagamitin niya. Okay? Pero kung sobra-sobra naman, huwag na nating kuhan. Ibigay na lang natin ng may pag-ibig. Okay? At dito, ito po yung alituntunin sa bagay na to. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong may hirap at nangangailangang manggagawa, maging siya may kapwa Israelita o dayuhan na nakikipanayam sa inyo. So, natural lang na bayaran po ang mga taong nagtatrabaho po buong maghapon kung sila ay namasukan. So, yan po ay natural na inyo pong bayaran. Just wait ha. Okay, sabi niya po dito, bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon, sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Okay, kaya nga siya nagtrabaho, syempre para sa kabuhayan nila. So, wag natin pong hahayaan na hindi maibigay sa kanila yung kanila pong pinagpaguran. Amen po. So, dapat po mabayaran po. Ito po Ninang Lizelle. Ito po yung bata. Makulit. Hindi po siya natulog. Ayaw ko niya matulog. Sa kulitan. Ayan. So, namumulit na siya. Ay, si Lola. Ano si Lola? Say hi. Say good evening. I'm still awake. I'm still awake. Okay, so punta ka na kay Mami daw. You go to Mami na daw. You sleep na daw. Yes. Yes, you go to Mami. You go to Mami. Okay, tuloy natin yung basa. Let's read. Let's read. Be quiet, ha? Okay. Behave yourself.
Bago lumubog, ayan. This one, this is yours. This is yours. Stand up. Stand up din. Let's go up na girl. Ihatid ko lang. Wait lang po. Alright, andyan po kayo. Ayan. Bumulit si baby. Hello po, Pastor Julieta. So, sige po. Balik na po tayo sa ating pong binabasa. Ayan, umanhin po sa inyo. Sabi niya po dito sa verse 15, bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapong sapagkat yun lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi ninyo pinigay agad at dumaing siya kay Yahweh, iyon ay pananagutan ninyo. Naku, ang Diyos ang ating pong magiging kaaway niyan. Ang Diyos ang magagalit sa atin pag hindi natin tinupad at ibinigay yung karampatang upa para sa mga nangangamuhan. Okay, so sabi dito, verse 16, hindi dapat parusahan ng kamatayan ang mga magulang dahil sa krimeng nagawa ng anak, ni ang anak dahil sa krimeng nagawa ng magulang. Ang mismong may sala lamang ang siyang dapat patayin. Okay, so kung ito ay krimen, tulad ng mga pagpatay, ano po? Okay, krimen ang nanakaw, ano po? Krimen yan, no? So, lahat ng posibleng magdulot, no, ng ganitong hindi magandang trabaho ay may karampatang parusa. Verse 17, huwag ninyong pagkakaitan ng katarungan ng mga dayuhan o kayo ang ulila. So dapat kung nasa katwiran, ipaglaban naman kahit na ito ay duka o ulila, walang kakayanan, ay paglaban ng kanilang sarili, dapat ibigay sa kanila yung katarungan kung sila ay nasa tama. Okay, kasi kadalasan pagka wala ka ng kakayanan na makipaglaban, kahit ikaw nasa tama, ikaw pa rin yung nagiging mali at ikaw pa rin napapasama. So yan yung mga minsan panahon, so sabi dito, iniuutos ko, huwag ninyong kakaitan, huwag din ninyong kukuning sanla ang balabal ng babaeng balo. Okay, so mahalin daw natin, mahalin natin ang mga balo, no? So iniuutos ko ito sa inyo sapagkat dapat ninyong alalahanin naging alipin din kayo sa Ehipto at iniligtas kayo roon ng Diyos ninyong si Yahweh. So lahat po dumaan sa ganung sitwasyon, kaya dapat maging maunawain, maging malasakit tayo sa kapwa natin, So ganito yung bagay na tinuturo sa atin ng Panginoon. Verse 19, kung sa paglilipat ng ani ay may naiwan kayong mga uhay, huwag na ninyong babalikan iyon. Hayaan na ninyong mapulot iyon ng mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Okay, sa ganoon pagpapalain kayo ni Yahweh sa lahat ninyong gawain. So possible, may mga nangyayaring ganito, pero meron akong mga kilala pa rin, na yung mula sa pinaganihan nila, ayaw nilang papasukin ng kahit sino, na mamumulot. Pero ngayon, yung iba, lalo na pag mababa lang naman yung sibuyas, mababa lang naman yung gulay, hayaan na nilang kuhanin na lang. Po. So, kapag napitasan na ninyong minsan ang inyong mga olibo, huwag na ninyong babalikan ang natira. Hayaan na ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga biyuda. Kapag naani na ninyo ang inyong mga ubas, huwag na ninyong babalikan
ang natira, hayaan na ninyo ang iyong mga dayuhan, ninyo iyon sa mga dayuhan, ulila at mga yuda. Alalahanin niyo kayo'y naging alipin din sa Ehipto, iyan ang dahilan kung kaya't niutos ko ito sa inyo. Sinugutos ang Panginoong Yahweh. Okay, so yan po ang isang mga alituntunin, mga pinag-uutos sa atin ng Panginoon. So, wag naman nang masyadong sakim, kung nakuha mo na yung sapat na gusto mo, at the same time, may natira pa, hayaan na natin yun para sa iba. Ayan. So, kapag may usaping, chapter 25 na po tayo, bilis lang kapag may usaping inihaharap sa hukuman, at napawalang sala ang walang kasalanan at nahatulan ang may sala at kung ang angkop na parusa ay hagupit, padadapain ng hukom ang may sala at hahagupitin ayon sa bigat ng kanyang kasalanan. Hindi, ito yan. Okay, so hindi na to. 4 na po ang pinakamaraming hagupit na maaaring ibigay sa may sala. 4 na po, kung mapapansin natin, maalalahanin natin, 39 stripes ang ipinalo kay Jesus para po sa kabayaran ng ating mga kasalanan, na kung saan wala naman siyang ginawang kasalanan, pagkakamali, pero siya ang tumanggap ng parusa para po sa atin. Ayan. So, ang higit dito ay paghamak na sa kanyang pagkatao. Huwag ninyong bubusalan ang bibig ng baka habang ito'y tumigiit. Purihin ng Panginoon. Po? So, yan po ang aral ng salita ng Panginoon. Verse 5, sabi niya dito, ang pag-asawang muli ng isang byuda. Okay? Nagkarapatan pa bang mag-asawa ang isang byuda? O magkaroon ng kaligayahan, pamilya ulit? Tingnan natin. Kung may dalawang magkapatid na nanirahan sa parehong bahay at namatay ang walang anak, ang isang lalaking may asawa, ang nabyuda niya ay hindi maaaring mag-asawa ng iba. Dapat siyang paksalan ng kapatid ng namatay, at ito ang tutupad sa tungkulin ng kanyang kapatid na namatay. Ang kanilang unang anak na lalaki ay susunod sa panganay ng namatay upang hindi mawala sa Israel ang pangalan nito. Kung ayaw ng kapatid na namatay na pakasalan ang balo, dudulog ito sa matatandang namumuno sa bayan. Sasabihin ng biyuda, ayaw ng lalaking ito na panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Ayaw niyang gampanan ang kanyang tungkulin para sa kanyang kapatid. Kung magkagayon, ang kapatid na yumao ay ipapatawag ng matatandang pinuno at pagsasabihan. Kapag ayaw pa rin niya, lalapitan siya ng byuda, hahabulin ang sandalyas nito, saka duduraan sa mukha at sasabihin, ganyan ang bagay sa taong tumatangging panatilihin ang pangalan ng kanyang kapatid. Grabe naman yun, matindi yun. Hindi nyo kaya yun, po. Pero ito ay isa sa mga nangyari, po. Hello po, Tamay, good evening po. Good evening, Angelica, Pascual. So, purihin ng Panginoon, meron palang mga ganitong pangyayari na kung sa atin nangyari to, baka hindi nyo matanggap, hindi nyo hahayaan na mangyari. Pero noon, ito ay allowed, at the same time allowed sa kanila. So sabi dito, okay, para mapanatili yung pangalan ng pamilyang ito, dapat na pakasalan. Pero kung ayaw pakasalan ng lalaki yung hipag niya dahil nga namatay na yung kanyang kapatid, ang gagawin sa kanya, haharap yung babae dun sa mga pinuno, mga pinuno nila, at magkakaroon sila ng yung babae magkakaroon ng kakayanan na gawin na yun nga, pagsabihan na ganyan ang dapat gagawin sa kanya, ay duduraan at okay, hahabulin ang sandalas nito at saka duduraan sa buka. Hindi, nahirap yun, ayaw natin mangyari yun. So, ilang
verses na lang po. Sabi niya po dito, ang sambahayan ng lalaking ito ay makikilala sa buong Israel sa tawag na ang sambahayan ng lalaking hinubaran ng sandalyas. Okay, so pahiya-hiya po yun. Kumbaga parang yun ay isang alimura sa kanyang pagkatao o sa kanyang pamilya. So, isang parang nakabababa ng pagkatao. So, iba pang at tutunin, kapag may dalawang lalaking nag-aaway at ang asawa ng isa ay lumapit upang tulungan ng kanyang asawa at dinaklot ang ari ng kalaban, puputulin ang kamay ng babaeng iyon. Hindi siya dapat kaawaan. Hindi, no? Pag nangyari ng ganito sa kapanahon nila, putol ka agad yung kamay. Pero sa kapanahon natin ngayon, hindi naman walang ganun. So, dapat pala ganito ginagawa para hindi na maulit at hindi na mangyari pa ng mangyari pagka may nangyari nito. Huwag kayong gagamit ng dalawang uri ng pabigat sa timbangan, isang mabigat at isang magaan. Huwag din kayong gagamit ng dalawang uri ng takalan, isang malaki at isang maliit. Ang tamang pabigat ang gagamitin ninyo sa timbangan at ang gagamitin ng takalan ay iyong husto sa sukat upang mabuhay kayo ng matagal sa lupaing ibibigay sa inyo ng Diyos ninyong si Yahweh. Lahat ng mandaraya ay kasuklam-suklam kay Yahweh na inyong Diyos. So hindi makatwiran yon, ito ay kasalanan, paggawa ng hindi maganda, okay, sa kapwa mo. Actually, ang namang dinadaya doon, sarili mo, So, hindi yan makakalusot sa harapan ng Panginoon. Kaya, pag ikaw ay nasa business at overpricing ka, nagbebenta ka, at the same time, ikaw ay masyadong malaking manggancho, dapat yung gusto lang, yung tama lang. Good evening, Joyce. Ayan, good evening. So, verse 17 to 19 na tayo. Last verses na po tayo. Huwag ang paglipol sa lahi ni Amalek. Anong nangyari dito? Huwag ninyong kalilimutan ang ginawa ng mga Amalekita, okay, sa inyo nang kayo'y naglalakbay mula sa Egypto. Wala silang takot sa Diyos. So, yung mga gumagawa pala ng mga ganito ay walang takot sa Panginoon. So, sabi niya, sinalakay nila kayo nang kayo'y lupaypay sa hirap at pinuksa ang mga kasamahan ninyo sa hulihan. Kapag nalupig na ninyo ang lahat ng inyong mga kaaway at panatag na kayo sa lupang ibigay sa inyo ni Yahweh, okay, sabi dito, ninyong Diyos, ubusin ninyo ang lahi ng Amalekita, roon huwag ninyo itong kalilimutan. Okay, so sabi ng Panginoon kung paanong pinahirapan ng mga Amalekita ang bayang minamahal ng Panginoon, nang sila ay mahina pa. Kaya tayo, ingat po tayo dun sa panahon na alam na nga natin mahina ang ating kapwa, dun pa natin sila ginagawa ng mas patinding pasakit. So, mayroong kabayaran yan, kamatayan, hanggang sa dumating yung point na baka ang Diyos na ang ating makaaway. Kaya ingat po tayo. So, sa bagay na to, maraming mga lituntunin, maraming mga tinuturo, maraming mga bagay-bagay na dapat natin maunawaan. But still ito ay lahat naman ito nasa batas, nasa batas at nangyayari. So, may karapatan ng babae, may karapatan ng lalaki, parehas, pantay. Mayroong mga alituntunin na mali na dapat hindi na ginagawa, at yung mga dapat lang nagagawa ay yung mga ayon sa kalooban ng Panginoon, at yung hindi kayo nakakagawa ng masama sa iyong kapwa. So, yun yung maganda ang dapat talagang maging buhay. Ayan. Okay, so sinabi dyan yung paggamit ng mga takalan, ng mga timbangan. Ito siguro sa mga pwede natin gamitin to sa mga nagbi-business, sa mga namimili, sa mga nagbebenta ng mga gulay, mga manok o mga hayop, mga pagkain, tamang gusto, tamang takal, at wag naman
dayain o wag mandaya kasi kasukulam-sukulam sa harapan ng Panginoon. At doon sa mga alituntunin na kung tayo po ay gumagawa ng hindi maganda, meron pong kaparusahan yan. Ayan, so good evening po. Castro, good evening sa iyo. So, yan po ang ating pong Bible reading tonight. Ano po, from Deuteronomy chapter 23 to 25, verse 19. Diyan po ang nagtatapos ang ating pong Bible reading. At sa kung ano ang inyong natutunan, ano ang nag-sink in sa puso nyo na dapat po nating gawin na ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ayan. You can also note into your notebook as a meditation, notebook meditation. So, para lagi natin naalala kung ano yung mga natutunan at nireveal sa atin ng Panginoon sa oras na to. So, purihin ng Panginoon. To God be all the glory. Maraming salamat sa inyong pagsama. Pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa buhay na to ay pagkatiwala natin sa Diyos at hayaan natin na gumawa at kumilos ang Panginoon sa buhay po natin. Amen? So tayo pong lahat ay manalangin. Purihin natin ang Panginoon. Diyos na makapangyarihan, salamat po. Merong mga alituntunin sa kapanahunan ng Deuteronomy mula sa iyong mga bayang minahal na inalis dun sa pagkalipin sa Ehipto, at marami silang na-encounter at maraming mga bagay na pinagawa mo o inalaw mo na gawin nila, at mga bagay na hindi dapat nila gawin. Lord, maraming salamat sa mga ganitong alituntunin, mga utos, Panginoon, para sa ganun ay hindi mayakap yung paggawa ng kasalanan ng pagkakamali, kundi maituwid ang bawat isa. Kaya Lord God, maraming salamat sa gabing ito. Kung ano man ang nakikita niyo po sa amin na hindi na po karapat-dapat, mga mali, mga hindi matuwid, at the same time nagiging sanhi ng pagkakasala din naman ng iba, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na mabago ang buhay po namin. Lagi mo kaming paalalahanan, lagi mo kaming turuan, lagi mo kaming tulungan para matupad ang mga bagay na ito. Kasi kung saganang sa amin lang to, kami ay sadyang makasalanan, sadyang mahina, Lord God, at natatangay ng damdamin, Lord God, lalo na, Panginoon Lord God, pag mga hindi magandang nangyayari sa paligid. Lord, tulungan mo kami na kami ay patuloy na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Maraming salamat po sa iyong pagkilos sa buhay po namin. Maraming salamat sa pabay at pagsama at pagpapala ang pinagkakaloob niyo po sa amin. Patuloy ko pong tinataas sa iyo si Sir Lee, Panginoon. Ikaw po ang isang magpala niya sa buhay ni Em, Lord God, sa buhay, Panginoon Lord God, ni Joyce, hallelujah, Shell, Bragasin, sa buhay ni Tita Maylene, Lord God, sa buhay, Lord God, ni Angelica Pascual, sa buhay ni Pastor Julieta, Mark Dave, ni Ninang Lisel, Panginoon, ni Maylene, ni Ate Maylene, Panginoon God, hallelujah, salamat sa buhay ni Jera, salamat sa buhay ni Luz, salamat sa buhay ni Ate Ina, Tita Ina, ni Dayan, ni Jera, si Pastor Mercy, si Maria Gracia, Lord, si MJ, si Lynn, at the same time, hallelujah, si Lay, si James Peacer, at saka si Lindy. Lord, pagpalain mo ang iyong mga anak na to, Lord God, na napadaan sa life na to. Ayan, si Laila, si Insan Laila, pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Salamat o Diyos. Salamat sa buhay ni Ate Mayet. Salamat sa buhay ni Ate Vilma Suplito, Panginoon Paluay. Pagpalain mo ang bawat buhay po ng iyong mga anak na to, Lord God. Katagpuin mo ang kanilang mga pangailangan, physically, mentally, emotionally, Panginoon God, spiritually, materially, Panginoon Lord God, na araw-araw na pangailangan. Provide their needs, Lord God, at patuloy na katagpuin ang lahat ng mga nararanasan nila physically, kung ito man ay nagkakasakit, Panginoon, healing upon healing. Salamat sa provision, salamat sa blessing, salamat sa privilege and opportunity, salamat sa achievement, salamat sa blessing, Panginoon Lord God. Salamat sa mga businesses, salamat sa mga trabaho, Panginoon Lord God. Salamat sa mga pinagkakatiwala mo, mga farm, Lord God, mga alagang hayop, Lord God. Ikaw na po ang Diyos na patuloy, Ama, na magpala po sa iyong mga anak na ito, Lord God. Kung ang iba man ay nasa ibang bansa, especially mga pamilya po namin, Panginoon, patuloy mo silang
kanyang ingatan. Salamat sa buhay ni Bibian, sa buhay ni Kuya Buboy, sa buhay, Lord God, ni Kuya Peter, ni Jane, Lord God, ni Allen. Salamat, Panginoon Lord God, sa punang mga relatives and mga pamilya, Panginoon Lord God, sa buhay ni Chad, Lord God, sa buhay ni Ate Eileen, Lord God. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa kanilang mga buhay na sa ibang bansa. Panginoon, pagpalain mo sa buhay ni Kat, Lord God, na asawa ni Vincent Ryan, Pang Lord God. Patuloy naman ingatan mo sa buhay ni Princess, O God, halos sa buhay, Lord God, ng bawat isa, Panginoon Lord God, na ikaw ang Diyos na patuloy na mag-ingat po sa amin. Salamat sa gabing ito, Panginoon, ng aming pong pagbabasa ng iyong salita, at patuloy nga man na pagpalain mo kami, at ikaw na po ang Diyos na tumugon sa aming mga pangailangan. Maraming salamat, Lord God, dahil alam po namin na hindi mo kami pababayaan, Lord. Lalo na po ang iyong lingkod, ang sa po ng aking pamilya, Lord God. Pagpalain mo kami, Panginoon. Even though wala po kaming trabaho, Panginoon Lord God, source of income, wala kaming mga kinikita, Lord God. Alam namin na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami gugutumin at hindi mo kami, pang Lord God, iiwanan sa ganitong mga sitwasyon, Lord God. Nawa, Panginoon, provide mo ang aming mga pangailangan, Lord God, mga pambayad ng bills, Lord God, patuloy na pang-araw na pangangailangan, lalong-lalo na, Panginoon, sa dalawang baby, Lord God, ang kanilang panggatas, ang kanilang mga diaper, Lord God, lahat ng kanilang mga pangailangan provided in the name of Jesus. Lord, we claim, Lord God, and then in blessing in the name of Jesus. Hallelujah. Patuloy nga na katagpuin mo kami, Panginoon. Maraming salamat sa buhay ni Pastora Mercy, Panginoon, Lord God. Salamat sa buhay ni Pastor Migs, Lord, sa po ng kanyang pamilya. Lord God, patuloy mo silang katagpuin, Lord God. At patuloy nga mo sa po ng mga kapwa lingkod, Lord God, mga pastoran, mga workers ng church, Lord God. Increase their faith, increase our faith, Lord God, increase our compassion, our love, Lord God, at patuloy na yung fire at eagerness, Lord God, to be used, Lord God, for your kingdom, Lord God, that it be, Lord God, power and anointing, Lord God, hallelujah, ang patuloy nga namin pong ninunasa. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Ate Daisy, Lord God, pagpalain mo siya sa po ng kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, ang kanilang mga businesses, Panginoon, hallelujah, dito po sa aming bayan, Panginoon, Lord, pagpalain mo ang bayan ng Bungabon, Panginoon, alisin nyo ang namang gawa ng kasamaan, Lord God, hallelujah, ang pagkilos ng hindi magaganda, yung mga motibong nagadudulot ng pahirap sa ibang tao, sa kapwa, sa pamilya, at even sa sarili, Panginoon, Lord God, bigyan mo kami ng pusong nagmamahal sa iyo, pusong mapagpakumbaba, pusong nagpapakumbaba, Lord God. Sa araw ng bukas, sa mga lakarin po namin, Panginoon, Lord God, salamat sa Tinet, Panginoon, salamat sa Puso Notebook, salamat sa ECC, salamat, Pang Lord God, sa organization ng BFC, salamat, Pang Lord God, sa darating na election, Lord, ikaw ang Diyos na magluklok sa mga tamang tao, Panginoon, Lord God, hallelujah, nang may handang at naghahangad na maglingkod ng walang kinikilingan, Panginoon Lord God. Kumbaga, lahat, Panginoon Lord God, ay tinatanaw, pinaglilingkuran at patuloy na tinutulungan ng umangat sa buhay, Panginoon Lord God. Patuloy mo kami at lalo na ang Pilipinas, bansang Pilipinas na ito, Panginoon, na lugmok na sa pangit na balita, Panginoon Lord God. Lord, ikaw na po ang Diyos na patuloy naman na magbigay ng karunungan, Panginoon, Lord God, ng kakayanan, Lord God, maisaayos ang anumang mga kaguluhan sa aming bansa, Panginoon. Salamat sa iyong mga lingkod, Panginoon, doon sa mga mayroong puso, Panginoon, na magpagano sa iyo. Salamat, Panginoon, Lord God, hallelujah, sa any prayer warrior, sa mga pastors ng Nueva Ecija, pagpalain mo, Lord God, sa buhay ni Ninong Nilo, Panginoon, nasa Canada, lahat ng mga nasa missionaries ngayon na nasa Thailand, Lord God, naway gamitin mo sila na maghayag ng salita doon, lalo na sa kanila nararanasan, Lord, in the name of Jesus. Lord, minsan pa, Panginoon, sa buhay ngayon si Lord God, makapasok siya sa DepEd, Lord, in the name of Jesus, we pray, Lord God, we claim it in the name of Jesus. We believe, Lord God, na ito po ay yung tutugunin, Panginoon, na magkaroon siya ng opportunity, Lord God, hallelujah, na makapagturo sapagkat from the beginning, ito po yung kanyang profesyon, ito po yung kanyang natapos, ito po yung kanyang pinag-pursusigihan, binigyan ng lakas, effort, Lord God, ng puso't isipan, Lord God, ng kanyang sarili, sa po ng kanyang pamilya, Panginoon, Lord God, hanggang sa siya po ay makapasa ng let, Lord, maraming salamat na alam po, Panginoon, ano man ang plano mo, ano man ang naisin mo, nawa, Panginoon, Lord God, patuloy nga man ang mangyari. Alam po namin
higit na mas mabuti po sa amin. Lord, maraming salamat sa pinagkatiwala mo. Lord, hindi kami tapat, hindi kami faithful, Lord God. Tulungan mo kami at patuloy na pagpalain mo kami, Panginoon. Minsan pa, revive mo ang mga mananampalataya, restore mo, renewed mo, Panginoon, transform mo, Panginoon Lord God, at patuloy na magpadala ka ng mga tunay at tapat na naglilingkod sa iyo. Maraming salamat sa buhay ni Ate Telma, Panginoon Lord God. Pagpalain mo siya. Salamat sa buhay ni Nanay Neng, Panginoon. Hallelujah. Kahit wala na yung kanilang mga asawa ng katuwang naglilingkod sa iyo, alam ko bibigyan mo sila ng mga katuwang na maglilingkod, makakasama sa paghayo at sa pag-handle ng pinagkatiwala mong gawain. Lord, maraming salamat. Minsan pa sa gabi ito, Panginoon, pagpuin mo kami. Salamat sa buhay ni Marilu. Salamat, Panginoon God, sa po ng aming pamilya, sa aming mga magulang, sa aming po mga kapatid, bayaw, hipag, Panginoon God, at mga pamangkin. Lord, na po ang matagpo sa bawat isa po sa amin. Maraming salamat sa gabi ito. Salamat po sa kapahayagan mo na patuloy na nagbibigay po sa amin ng kaalaman sa mga bagay na Panginoon. Lord God, nawa Panginoon, patuloy na may tanim sa amin po sa isipan. Patuloy mo kami paalalahanan, patuloy mo kami, Panginoon God, tulungan. Sa gabi ito, Panginoon, Lord God, matutulog kami ng payapa, Lord God. Alam po namin, ikaw ang Diyos sa patatapat, Panginoon Lord God, at ikaw na po, Panginoon, magmatagpo. Ingatan mo ang mga nasa kalsada pang pauwi pa lang sa kanilang mga tahanan, mula sa kanilang mga business sa pag-aaral, Lord God, sa mga taong naghahanap ng kalinga at pagmamahal, Lord. Patuloy mo silang yakapin doon sa mga tao nangangailangan, Lord, ng tulong mo, Lord God. Kitagpuin mo in the name of Jesus. Lord, minsan po sa oras na to, God, salamat sa kagalingan ni ipong dulot, Panginoon, at pagpalain mo kami, Panginoon. Salamat sa buhay, Lord God, ni Gerald sa po ng kanyang pamilya. Salamat sa buhay ni Sister Lovely sa kanyang pamilya, Lord God. Salamat sa buhay ni Grace sa kanyang pamilya, Panginoon God. Salamat sa buhay ni Tatay, Panginoon Lord God, sa buhay ni Ate Joan, Panginoon God. Salamat sa buhay ng mga kabataan, Panginoon, sa mga bata, Panginoon Lord. Salamat sa bawat isa po sa amin. Salamat sa buhay ni Elena at ni Joanna. Salamat sa buhay ni Ate Lani, Panginoon, pagpalain mo. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Ikaw po ang Diyos na patuloy na mag-ingat, Panginoon Lord God. Salamat. Minsan pa, open the heaven gates to pour out your blessings upon us, Lord God. And Panginoon, patuloy naman na kami ay mapagpala mo ng iyong pag-ibig, kasaganaan at ang iyong kapangyarihan, Panginoon. Biyaya, Lord God. Tunay nga man na kami mapala dahil ikaw ang Diyos na laging nandyan sa pagitan ng aming Panginoong Jesus, nagbigay ng buhay para po sa amin upang kami magkaroon ng buhay na walang Salamat sa buhay ni Pare Joey na ngayon ay nasa Thailand sa po ng kanyang mga kasama doon, mga items, mga missionaries, Lord. I declare blessing, Panginoon. I declare, Lord God, na ang kanilang buhay makapagpapahayag ng iyong salita sa lugar na yun. Salamat sa buhay ni Ariel Levi, SPL, Panginoon, pagpalain mo at patuloy ama na ikaw ang Diyos na kumatagpo sa kanila. Sa mga nag-a-appear ng nakakapanood at nakakita ng live na to, Lord God, hindi man sila na ipag-pray, hindi ko man lang banggit ang kanilang pangalan. Lord, pagpalain mo at patuloy ama na ikaw ang Diyos na kumilo sa kanilang mga buhay. Ilapit mo kami sa puso ng paglilingkod, puso ng pananampalataya na handa magbalik, Lord God, ng pasasalamat at pagpupuri, Panginoon. Salamat sa gabing ito, kapayapaan, Lord God, proteksyon, pag-iingat, paggabay, Lord God, hanggang sa aming pagising, Lord God, sa panibagong lakas na iyong pagkakaloob po sa amin, ay patuloy nga man na ikaw ang siyang manguna. Maraming salamat sa buhay ni Pastor Lord. Lord, ano man ang kanilang pinagdadaanan, Panginoon, ano man ang kanilang kinakaharap, ano man ang naisin mo sa kanya, Panginoon Lord God, ikaw na po ang Diyos na patuloy ng gumawa at kumilos, Panginoon. Ang kanyang kongregasyon, ang kanyang church, Lord God, tinataas po namin sa iyo ang bawat churches, Lord God, hallelujah. Lord, in the name of Jesus, alisin niyo po sa amin ang pagsamba sa Diyos, anumang pagsamba sa mga anumang mga anito, nagawa ng tao, Lord, in the name of Jesus, hallelujah, kami ay magpupuri lamang sa nag-iisang Panginoon namin, Lord God. Ikaw ang Diyos na tunay na karapat-dapat, Lord God, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God. Salamat, Lord Diyos, sa gabing ito, Panginoon, minsan pa, hallelujah, manahan ka sa buhay po namin. Tanggap po namin ang pabor, Lord God, sa lahat ng panahon at sitwasyon, Lord God. Salamat, Panginoon, hallelujah, sa gagawin mo pang mga himala sa buhay po namin, Lord God. Hanggat kami nandito sa lupa, Panginoon, ikaw ang kakakanasain namin, Panginoon, wala nang iba. Salamat, O Diyos, minsan pa, Panginoon, tinataas
Tinataas po namin yung pangalan at kapurihan, kung dakila'y binabalik namin sa iyo. Maraming salamat. Ito po ang samo namin dalangin sa tanging pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen, amen, and amen, and amen, and amen. So, God bless po sa inyo. Puri ng Panginoon po sa buhay ni Donna, Lord God. Pagpalain niyo sa at ikaw po ang kumatagpuan siya. Amen. Praise God. God bless po sa inyo. Magandang gabi po.